conditions to for a person nga muangat siya sa iyang kinabuhi, kaning gitawag og pagsunod. Unsa man ang pagsunod? Obey. Obedience to the Word of God. Obedience to the commandments of God. Gani naa sa libro sa Deuteronomy, the blessings of obedience and the curses of obedience. The blessing, favor na siya. Curses mo na gitawag og tunglo. Kinahanglan yun nga mawala o makalingkawas ka sa tunglo sa kinabuhi. Hello? Amen. Kay effect man na siya sa disobedience. Including the disobedience of your parents, of your ancestors. Are you following me? Amen. Kay sa Bible, nag-ingon diha nga the curses of God, mukuha na siya, mong epekto na siya up to the 3rd and 4th generation. But the blessings of God is for all generation. Saan ang generation? Kaliwat. Tugaran ito mo saan ang generation? Kaliwat di mo. Di man eh, nani siya anak. That's the first generation. Then, ang iyang anak, that's his second generation. Ang iyang anak, ang iyang apo, anak, that's the third generation. So, kanang fourth generation, sobra pa na siya sa apo sa tuhod. Are you following me? Amen. So, akong klarohon, okay, kay usagin sa mga problema nato, kaning pag-obey. Naigisugo si Pastor Art ninyo nga mag-invite og kalag para karon. Wala niya tagaan ibili. Wala din mo kadala. Hello? Or maybe what din mo mag-invite you. Because that's part of God's word to preach the gospel. Are you following me? Amen. So, you don't expect from God na ibubo niya ang kanang mga panalangin na wa ka ubuhat sa iyang kondisyon. Are you following me? Because obedience is not only mo trabaho pa. Yes, it is a command or God's word na kinahanglan ang tao para siya mulambo mo trabaho siya. Ano yung gibuhat mo, no? Trabaho mo. Pero di nila nataman, dihara ang sugo sa Ginoo. Na ay pang secular na sugo ang Ginoo. For example, kung estudyante ka, kinahanglan, magtuod ka, be diligent. Kung trabahante ka, be good in your work. Kung may kang work attitude. Hello? Amen. Kung asawa ka, kinahanglan, maayo ka. Upalo sa sugo sa Ginoo, bahin sa pamilya, sa Kaminoon. Kung ikaw may bana, kinahanglan, upalo ka sa sugo sa Ginoo on how to provide and lead your family. Sugo na sa Ginoo. Hello? Dili lang sa pagtrabaho. Unahin mo sa kasugo ang Ginoo nga maghatag ka sa imong ikapulo. Hello? Kay daghan kaayong sugo ang Diyos. Are you following me? Amen. Okay. Atong klarohon. So, kaning obedience, basically, nagdala ni siya og blessings. O kaning obedience is obedience to the Word of God and to the laws of God. Klarohon na to ha, balaod. Tanang gisulti sa Dios, mahimong balaod.
Kung ang Ginoo nakikistorya sa usa ka naso, that's a law. Or usa sa kalibutan, that's a law. Iyang isulti. Pero kung ang Ginoo makikistorya nimo, that's a favor. Are you following me? Anything nga isulti sa Dios, balaod. That's why dili kayo na mag-istorya ang Ginoo kung lain kung naa na sa iyang word. Kung mo istorya manggali siya is to confirm His word. Existing niya nga gipadayag. Are you following me? Amen. And sometimes ang iyang sugo dili mo sulod sa atong alimpatakan kay kulang tag understanding, the Lord will cause us nga iyang i-reveal ang naa diri sa imuha para kasabot ka, para ka makasunod. Are you following me? Amen. Nga naman, kay ang obedience nagdala siya og blessing. Kinsay gusto blessing? Buhaton ba nimo ang kondisyon sa blessing? Okay? So ang atong topic karon is about the grace and the law of God. Na kinahanglan may balo ka bahin sa differentiation sa grace. Grasya ba? Unsa man ang grasya? People. Ha? Grace is what we call unmerited favor. Grasya. Wala kay trabaho, pero nakataon ka. Grasya na siya. Hello? Amen. Okay, makasasala ka, pero ipasaylo ka. Grasya. Unmerited gali, you don't deserve it. Nakadawat kang kwarta, kaya may trabaho ka, hindi na grace. Bayad na, isinluhan ka. Pero kung nakadawat kang kwarta, wala ka mo trabaho, grasya na siya. Are you following me? Amen. So grace is unmerited favor. Now, ang Bible nagaingon nga ang atong kaluwasan dili sa atong maayong binuhatan. Dili ikaw maluwas, pinaagi sa pagbuhat o maayong binuhatan. Or pinaagi sa pag-follow sa balaod. Hello? Amen. Di ka maluwas. Kaya kung maluwas ka pinaagi sa imong kaluwasan, wala na di ka magkinahanglan ni Kristo. Nanong si Ginoong Hesus nagpakamatay sa cross, Pagluwas. ay di ka kaluwas sa penalty sa imong mga sala. Usara ba sa tunglo sa mga sala? Kapobrehon. Hello? Amen. So kinahanglan kani siyang grace and law makasabot ta. Kay kasagaran nato nagsalig na ta sa grasya sa Dios lang. Amen. Bahin nagalig Ginoo. Moingon ni ta Ginoo or bitaw na. Mali ka. Naman, wala din mo tagay ko importansya. Pero gusto ka o blessing, pero wag ka mabuhat. Are you following me? Amen. Ngayon diri. Okay? God is a God of laws. Ang Diyos sa mga sa balaod. Wala ang pasabot nga naluwas ka pinaagi sa grasya sa Diyos. Dili na nimo buhaton o sundon ang iyang balaod.
Kay kasagaran nato na overdose og grasya. Iski dili sakto, buhaton. Anyway, pasayloon ra ako sa Dios. Nakatuan mo? Muna gitawag og overdose of grace. Ino na Ginoo sa unsa pa ang sana itong sa imong sala sa unsa pa nakapula sa imong pagkanaokan sa luon gyud ka sa Dios ay gihigugma ka sa Dios. Kinuna pero giluwas ka sa Dios aron ka makabuhat sa iyang sugo. Dili ka maluwas sa imong sala, pinaagi sa pagbuhat sa iyang sugo. Pero maluwas ka sa imong sala, pinaagi sa grasya sa Diyos. Hello? That's why si Ginang Isos ngayon siya sabi ka sa cross, it is finished. Iyang gibuhat ang sakripisyo pagluwas sa imuha dito sa cross. Mubuhaton, imura yung tuhuan. Nagiluwas ka niya. Hindi mo siyang dawaton sa imong kinabuhi as Lord and Savior. Kung isurrender ang imong kinabuhi nito niya. Kung siya mo sulod sa imong kinabuhi. Ilang kinabuhi. Ilang sa kasing-kasing sa imong sulod siya. Para makabuhat ka sa iyang sugo. Amen ba? Amen. Pakpakan na ito ang Ginoo. Ay, sabot. Hello. Introductory pa to. So, God is a God of laws. Living under grace does not mean you are free from keeping His divine law. Wala magpasabot, gipasaylo na ka sa Ginoo. At dili na ka mabuhat sa iyang balaod. Magsalig na lang ka nga pasaylukon ka sa Diyos. Hello? Kay ang grasya, grace without law, is forgiveness without discipline and responsibility. So atong tan-awon ang kanisyang the crisis of overdose. Okay? So mo ni siya, kasagaran na to, natay error sa atong panguna-una at tungod kay luwas na ta ni Kristo, okay? Dili na ta mobuhat sa balaod. Jesus Christ came not to abolish the law. Ni ari siya to fulfill it. Kay basically, listen carefully. Ano katulog sa mga padulong ma-impirno. Hello? Kung di ka ma-impirno, di ka padulong, ayaw ka tulog. Hello? Okay. Basically, walay kay Diyos, Ginoo, sa imong kasing-kasing, dili yun ka kabuhat sa balaod sa Diyos. Kita na yung tinig. Di ka kabuhat, nga naman. Wala kay gapon sa pagbuhat. Tungod sa sala. Wala. So nakita sa Diyos, without a Savior sa iyang mga sala, ang padulong yun sa impyerno. Pag tungod sa iyang buong manimo, iyang gipadala si Ginoong Hesus ang iyang bugtong anak. Magpakamatay dito sa cross, aron ka maluwas. Kung sa diyang giluwas ka niya, gisulod niya ang iyang spirito sa imuha para makabuhat ka sa iyang sugo to empower you so that when Christ, the Holy Spirit is inside of you, you can overcome, you can follow unsay gusto
sa Diyos. Amen. Amen. Amen ba? Kaya kung wala ng Kristo, naa sa imong kasing-kasing, dili yun ka kabuhat sa sogo sa Diyos. Magsige na kita New Year's resolution, pero balik lang gihapon sa dating o gamit. Gani, one of the signs ng usa ka Kristohanon, mubuhat gid siya sa sugo sa Diyos. Amen. Na mag-wonder ko sa mga Kristohanon na wala magsunod sa Diyos, sa iyang sugo. Especially, isa ka kung kasuko sa iyang greatest commandment o iyang greatest commission. Kung sa man ang greatest commandment sa Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Hello? And love your neighbor as you love yourself. Kung sa man ang greatest commission ni God, ni Jesus, to preach the gospel and make disciples. Question! Listen carefully. Ang buhat na ka sa greatest commission o sa greatest commandment. Ang first buhaton here is the greatest commandment. Hello? Amen. Love the Lord your God and love your neighbor as you love yourself. Then, kaya di makakabuhat anak sa greatest commission kung wak ka mahigugma sa Diyos. Kaya di mailhan, listen carefully, ikaw mahigugma sa Diyos. Mabuhat ka sa iyang sugo. Hello? Ang Holy Spirit, maunay mo reveal sa mga ang istorya siya pinaagi sa mga mensahero. Aming mga pastor, we are just an equiper. Ang pagbuhat na sa inyo na. Kung nag-angat diha ang inyong blessing sa inyong obedience. Hello? Amen. Ito na bitong pagwali sa mayang balita. Dapat lifestyle na nato. Dili na ang pastor na, oy, ato dito si Pulana. Wali ito, share ito sa gospel. Dili, pagkita ng tao nga nang inahangan sa Diyos noula o imbitaha o dili sira ni mo siya sa ulong sa Diyos. Lifestyle. Labi na nga nag-desire ka na magpastor. Hello, dili ka dapat suguot. Kay standing command na ni Lord. Umalik ka na rin. So kasagaran nato, natay overdose of grace. Okay? Okay, pag tuota nga dili na lang ka mubuhat sa balaod o moratag, although wala kita maingon nga it's okay to sin, pero buhaton din nato nga makasala ka. Are you following me? Amen. Minumay itong sala na may uban nga murag tanaw na to dili sala, pero atubangan sa Dios sala siya. Kanang pagpamakak, ato naman ang ikaswal ang pagpamakak. Hello? Sala na ang pagpamakak, dili. Sala. Alayo. Yung anong imo man ang gibuhat. Kanang pagpamakak, ikaw rin na kay balok. Hello? Amen. Kanang ka pagpapamakak, igsuon na ginas kawatan. Are you following me? Amen. Okay. License to serve. So, mo ni siya, Kristohano na ka, pero balik-balik ang imong cycle of courses ni mo. Anong huwag ka matangtang diha nga you are under grace naman.
Because people think that grace is a license to sin. Okay? Anyway, pasayloon naman ko sa Ginoo, mangayo lang kong pasaylo, and then commit another sin again. Hello? And no wonder, wala ka muangat sa imong kinabuhi. Pero desire ni God na muangat ka. Amen. Pakpakan na to ang Diyos. Sumani cause kayo sa mga moral failure sa atong mga simbahan, including pastors. Okay? Falling into sin. It happens because we have overdosed on grace, but have not balanced it with discipline, okay, that the law brings. Namangutana ko ninyo, nga namang yung kinahanglan o balaod? Sheila. Sheila. Anong kinahanglan ng balaod? Ayun! Orderly. Ikaw hindi. Anong kinahanglan yun? Importante man ang balaod. Guidance. It will guide you to the right behavior. Ikaw may kaila, ngano kinahanglan man yun na ay balaod. Para walay anarchy. Ikaw mani, ngano kinahanglan yun na ay balaod. Para kay baka what is good and evil. Correct mong anak. Basically, ang balaod niya is for your good, to protect you. Because ang grace sa Ginoo is to bless you. Para makakuha ka ana o maprotektahan ka ana, you follow His rules. Nakuha na ko. Amen. Okay? Kay kanang sala manggod, cycle na siya, balik-balik na siya. Hello, dili ka kagawas. Nakuha ninyo? Ang imong breakthrough, maybe, nagdepende na makat off na imong cycle of grace over loss. Ha? Kanang dili, paghatag o importansya, mahing sa sugo sa Diyos. Mas mutuo pa ka sa mga tao kaysa sugo sa Diyos. So ang grasya dili license to sin. Okay? Kung sa mga grasya, grace basically is a repair job. If mankind has never fallen, grace would not be needed. But the law would still exist. Grace simply brings us back to our original responsibility to keep God's law. Grace, next slide please. By the way, kaniya akong gibuhat, nagpatabang ko sa AI, o ang AI mo inibuhat ani. Notebook LM. Kani mga graphics ani, AI ni siya. Amazing kaayo. Libre siya. Hello? Ako lang ibutang ang topic. Okay? And then, ang AI akong ipabuhat. Nakuha ninyo? Dapat kamong tanan, mahibaw sa AI. Are you following me? Amen. Namoy cellphone? Namoy AI. Hello? And you have to use it. So makita nimo factory repair. Sa maning the fall. Ang Diyos nagbuhat sa tao in Genesis 1:26 to rule and have dominion. Okay? One. Ang intention sa Ginoo is to bring heaven to earth.
to colonize earth with heaven. Kung iyang gibutang ang tao to rule and have dominion. Kung iyong gumala, ikaw na. Pero nakasala ang tao. Iba na mo sa first sin. Okay? And so, grace. God came up an idea. Sa iyang grasya, iyang ipadala si Ginoong Jesus. To repair kung sa'yo na broken. Kay sa diha, nakasala si Adam. Okay? I-kick out ang tao sa presensya sa Diyos. Paradise. Paradise magod. Certain kami ay katong lagi. Paradise represents the presence of God. So, i-kick out niya ang tao sa diyang presensya. Isa lang kick out, God. ang Diyos mismo. Nakuha mo. Amen. Okay? So, yung ipadala sa Ginoong Hesus. Eh kung wala kang kasala, there would be need for grace. But the laws of God would still be present. Hello? Kaya nakasala man ka, so ang purpose ng grace, salvation and grace were given to keep the laws of God. Not to cancel them. So grace is basically a repair job bringing up us back to original responsibility. Unsay original responsibility sa tao? Ang gihatag sa Dios to rule and have dominion. Kung ikaw rule and have dominion, you overcome, you become the manager. You become the steward. Hello? Amen. Steward na ka. Ikaw may mag-rule. Pobre ka, dato ka. Dato ka. Ang imo lang may nagmuna-una ka na pobre ka. Ay, ang imong kagikan, wak kagig-train. O maybe sa imong kanilang relihiyon, i-train ka na para ka ma-adtong langit, tinahanglan, pobre ka. Ang bibuhat sa Diyos na pobre ka. Dato ka. Hello? Pero mag-unang-una, magsugod sa imong unang-una. Are you following me? Okay. Ako sa introduction, taas na ko ang topic. Gusto mo, padayon pa ko? Amen. Kaya alas 11 na ba? Ano mga tao nga magsintan o sa rilo, anong kataas sa wali. Huwag maminaw siguro, huwag ka palo. Okay? Now, so unsa ang grasya? It's like a factory repair. Okay? Kaya ang tao, nakasala, kinahanglan siya ayuhon. Amen. Ningon si Ginoong Hesus, kinsa man day nang inahanglan o doktor. Ang mga maayo o ang mga masakiton. Ang taong mga makasasala, masakiton o espiritu. Kinahanglan, ayuhon. Kinsay makaayo? No, Jesus. Ang nagbuhat sa tao. It's the manufacturer who can repay. Are you following me? Amen. Okay. Now, kaning balaod, listen carefully, is inherent ni siya sa creation. Kaning balaod is a divine law. Hello? O permanente ni siya. Dili ni siya ma-cancel. Regardless of the situation in the world. If it is God's law, it is law forever. Amen. Ningon ang divine law of physical law, God was only making male and female. Hello? Amen.
ang mga kongreso karon nagbuhat silang third sex. You cannot cancel a divine law by a legislative law. Hello? Nganon, permanent na. Ningon si Ginoong Isus, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Hello? So, everything that God does is based on laws. The universe operates on law. Next slide, Sylvia. Okay? Mo ba na siya? Yes. The universe operates on natural law. Matingala mo ang universe. Kadako sa universe. Okay? Anong di man sila magbangga ang mga planeta. Hello? And before God created the universe, Iyan ang i-establish ang law. That's a space law. Cosmic law. Ikaw mismo na kay balaod inside to your body. It is a law. Na kanini mong bakbak, mo naging trans. O kanay mong rikto, mo naging exit. Ayaw pagbuhat o balaod nga ang imong entrance ang imong rectum. Kasi mo kung saan ang rectum. Hello? Kanang imong heart nanay balaod. I-design sa Ginoo nga heart mo produce siya og mga oxygen sa tibuok imong kalawasan, including tanang mga nutrients. Are you following me? Amen. That's the natural law. If you break that kind of law in your body, magkasakit ka. Because laws are there to protect you. Ako ha! Amen. Kung kaning law sa Ginoo, eternal na siya. Never cancel. Ako ha! Amen. Okay? Kaning 10 commandments, by the way, God's divine laws give and protect life. They are eternal. They are never cancelled. Are you following? Amen. Kung siya? To give and protect life. Hello? Mao na mo yung Ginoo. What target? Example, kanang health law. Dietary law ba? Kasagaran ako, sige man tag-violate ani. Siguro out of ignorance or undisciplined heart. Inyo na yun ang health niya. Ayaw na bisig inom o bilhin ng yung soft drinks na nag-abis. Ano man? It will affect your blood. Pero kaya kamis, ganahan na ta. And i-advertise pa yun ang Coke o ang Sprite. Ito bita. Yung yan ang health laws daily. Kung gusto kang amis at ukwaas mga prokas. Hello? Ngayon ang may pari mo sa Leviticus. Iyon lagi kahon o mga inadili na mga pagkaon. Mukhaon yun ka. Sa ito mo, ituhanin mo cholesterol at ituhanin mo liver. Ang kuhanin mo, Amen. ang function and purpose sa law is to relegate, example na yan, function of gives and protects laws and regulates rest. Okay. Kaibaw ang Diyos na tao na ta. Sa ato galing na Diyos, pahuway galing ko, kamo pa makaha.
Ako'y nagbuhat ninyo. So in the seventh day, nag-rest yun ang Diyos. Tingnan niya tao. Make Sabbath holy. Anong Sabbath? The seventh day. Kung mo ng palong literally ang Sabadista, sakto ang Sabadista. Mahil sa Sabbath laws. Pero kita mga gikan o Katoliko, ako lang ito at lahno. Ang anda na to, nga itong Sabbath day is Sunday. Hello? Pero i-consider man nato na siya na rest day. Muna, ini ka 7th day, Sunday, walay trabaho. Ang purpose yun na para ka mag-rest. Anong ginagawa mo ng Sabbath law? Physically o materially? To protect you. Amen. Amen. And once you're resting, you are replenishing your strength. You are renewing your physical strength. Ay kung wa kay ahulay, apil gabi, iway tulog, hindi ka kaamtan og 50 anyos. Amen. Yang desires the Lord that you will live a long life. Are you following me? Amen. Hindi kadali mga kaido. Kaluha ang balato sa Diyos. Sa ito. Are you following me? Amen. Yeah. Kani siya ha? Key insight na. Seeds. Kailan mo seeds? Liso. Seeds naturally grow because of the law of growth. There is what we call a universal law niya. Like the law of gravity. What is the law of gravity? Sabat ka law of gravity? Ang law. Mga elementary na to, kaya ba gusto ng law of gravity? Ang inaw, sabat ka law of gravity? Wala. Sino pa sabot na? Change of fire. What goes up must come down. Law of gravity, kanan niya musaka, balik na siya. Kinaay force diri sa kalibutan, pull down yun. Except kung makuha na siya sa kanang the law of aerodynamics. Okay? Kanang law of aerodynamics is to counter the law of gravity. Hello? See? Ato mga elementary, sabot ka ng law of gravity. Hello? Ano na sa Earth ang space science? Elementary man na. Hello? Amen. You have to understand that. Ano? Kung apply na sa inyo pinag-i. Saan ako ako? The same. The same law. I gitawag of law of growth. Everything grows. You grow. Why? You are also a seed. Lahi lang yung growth. You grow because either you will grow healthy or malnourished. But you will grow. Kasabot mo? Amen. Okay? And that is a natural law. Walang gay bata nga magpabilin nga bata. Ang mga kulap pangutok o rin ay dili mature. Hello? Because everyone is supposed to grow. And God's desire is for you to grow. Hello? Okay? Ayaw. Palihog ko ng paminaw ha. Ayaw ninyo kuha na ako wali. Baldaha. Okay?
Now, there are kinds of law. By the way, Jesus di ay, paliksatan. Jesus, kung nailo, kung nailo ba? Diri sa kalibutan ay gitawag og kanang human law. Kung nailo, naagi law enforcer. Diri sa kalibutan, kinsa may law enforcer? Police. Ang purpose sa police, kung may bagong gikuha sila ka ng 10 o'clock na law, na kailangan by 10 o'clock, wala na yung mga minor na, it's already a national law, curfew, gawas-gawas ka nga, hindi ka adult, Mangayog sila kainit. punta. Kaya din, pagpadakop nga no, ulungon ka dito sa presinto, magbuntag ka dito, ay lang, di kahilatan. At ang mga rapist niya. Hello? Kana maghukas-hukas ka? Kana mag-inom ka saan? Sakto pinakabalan mo. Yes. Because the purpose of that law is to protect us. Hello? Amen. Naging enforcer sa kingdom of God ay enforcer. Jesus Christ is the law enforcer. Amen. Are you following me? Amen. Amen. Hallelujah. Okay pa mo? Okay. Jesus Christ explicitly stated, He did not come to abolish the law. Sabi mo? Siya, in Matthew 5:17 siya, I did not come to abolish the law, but to fulfill and enforce it. So wala pa pasabot, yung Kristoano na ka, dili na nabubuhat sa balaod sa Diyos. Including ng tithing. Hello? Amen. Inadara na ninyo, ka ng tithing. Wala na nasa New Testament. Nakakagihan po na siya, sir. Because that tithing is the law of prosperity. Amen ba? Amen. Kami na money ay prinsipyo ni siya. Ang prinsipyo para mong effect sa imong kinabuhi, kinahanglan imong first tuhuan nimo, and then imong pagabuhaton, and then tuhuan nimo again and again, then do it again and again. Repetition. Amen. Para musud yun sa imong subconscious mind. Are you following? There are kinds of law. I mean, basically 4 kinds of law. Okay? There is what we call the ritual law. O gitawag ni siyang ceremonial law. Kasagaran na ni mga Old Testament practices like sacrificing lamb, goats, and sprinkling blood. Hello? Sa una, ang mga tao during the time of Abraham, during the time of Jacob, isugod yun sila sa Ginoo. Even in the time of Moses, to kill a lamb. So, kanyang dugo i-sprinkle dito sa holy place, sa altar, para makadawat siya o fulgo. It's art of worship. Hello? Ritual na siya. Ang origin ani God, na apoy ritual law, kaya mga Parisiyo, out of the spiritual law, nagbuhat po sila ilang ritual. Hello? Amen. Ano yan, Katoliko, nagbuhat po ilang ritual. Hello? Amen. At iba mo ang usa ka pari, na yun na siya murag sukana. Hello? Anong nagana siya insenso? Ano magdana siya tubig.
ritual law na siya. Those are man-made law. Okay? It's ceremonial, pero when Jesus Christ came and died in the cross, iyan ang gi-cancel ang kanang klase na ritual law. Kanang magpadugo. Usahay sa mga mga nambal, kanang tayhupan. Uy, naman kay sakit. Uy, padugiin na siya. Pagkuha dito ka lang sada, puti nga manok. Ihawa of the sprinkle. Those are ritual law. And usually ritual law, ano bang mga ritual law? Mga demonic law. Ang uban anak, nagbuhat pa. No wonder na itong law sa imong pinamit. Hello? Temporary lang ritual law. Legislative law. Mga ni siyang ibuhat sa mga congressman. Hello? Senador. City Council. LGUs, including barangay ordinance. Situational ethics based on majority feelings. Conditional ni siya, magdepende ni siya sa condition sa katawhan. Pero dili pa lang legislative law nakauyon sa spiritual law. Hello? Amen. Pero nang gambling, spiritually dili mo nila i-allow sa Ginoo. Pero kay kasagaran sa mga tao, nagbuhat man, yung mga legislator, sa usao na ito may siya o inadili. Buhaton lang yun. Hala, ato na lang i-regulate. Ato na lang tubutan, makakwarta pa ta. Pero wala magpasabot na okay na sa Ginoo. Kung ikaw Kristohanon, listen carefully, ayaw mo kasuko. Kung ikaw tinuod na Kristohanon na naggusta pa kagluto, tunungan na siya. Naggusta pa ka o masyaw, I don't know kung may masyaw. O, kanang chikitsa. Kanang gambling ba? Surprise. Ha, siya? Surprise. Ano na, surprise ba ron? Ayaw na ng buhaka. Because that is a game of chance. Dili na siya faith. Kaya atong faith is based on God's law. Not on legislative law. Amen. May ba ang tinuod ka nga Kristohanon, o saan na, dili na kamo at pusta. Hello? Amen. Conditional na siya. Nga wala magpasabot nga tungkol kay daghan ang nagbuhat anak, okay na siya sa Ginoo. Para ka ng LGBTQ. Ay makasuko, wala yung mga LGBT dali. Ako lang klarohon ha, higugma ka sa Diyos. Kung gusto sa Diyos, umulang buka. You were not born that way. Hello? Because when God made man, He made it male and female. He made it Adam and Eve. Wala siya magbuhat o Steve. Hello? Maski mura kang si Steve or si Andrea, hindi magyapo ka sa Ginoo. Ilo ay pagpadaan na kayo are an overcomer. Amen. Hello? Amen. Ayaw pagpadala. Siguro ka sa Ginoo ha. Karoon ako. Ilo kung bubuhat ay ka homosexuality acts, that's the one that is against God's law. Hello? Naman yung mga tao na murag kabayin on na mambili kirisyon murag laking on. Atong mga
mga babae na lack of father feelings. At hindi sila makikon sila. Hello. It's an effect psychologically siguro. Are you following me? Amen. Pero gigugma gyapon na sila sa Ginoo. Malangit gyapon na sila sa Ginoo. Unang panahon, kung wala sila magbuhat o homosexuality. Unsa na magbuhat o homosexuality? Kung babae ka, nanguyab na ka o laking na babae, o nagda-sex ka, I don't know saan na nalapag-sex ng babae o babae. Eh, puro silang mga buhok. Are you following me? Amen. Ang lalaki, kung lalaki sa hello, that's homosexuality. Ako ka? Sa homosexuality, ang atong bayot, mangita siya ang lalaki. So, pag-identify, kinsay babae, ang itong siya lalaki, puros man sila walay sinakupunan, walay matris. Pero gigugma gyapon sila sa Ginoo. Klaro ha? Amen. Natural law. So kaning natural ang nagbuhat yun ani God. By the way, kaning legislative law, naano na yung legislation na wag mo na aprobahin ay huwag yung suot ang mga religious. Anong illicit law? Okay? Eh, dili na kakawali. Parang balik ko na makadungog na. Kung makakuha na nila, pwede silang bihak. So, ang mga religious, ang yung musugon. Hello? Kay kuan man, kanang, that's, kuan na, mubridge na sa rights sa uban. Okay. So, kung you want your own happiness, mabinay mo happiness, do it your own way. Within your confined privacy. Ayaw, i-appeal ang uban. Are you following me? Amen. So, ano ka sa natural law? God ang origin. Ang duration na niya permanent. Maski pag nanay legislative law, nanay ritual law, yun ang kanang sa ritual law ba? One of the ritual law, kanang tradition, gikan sa atong katigulangan, padong diri nga atong gikopya, huwag ikaw basag Bible, sayop di ay, pero gibuhat na to. Kanang may namatay. Obras Bible? Kanang mamatay, ngayon dahil, ayaw panilhin. Ay, kalito. Kaya kinahin namatay. Dapat na yung madaot ninyo diyan, na ako'y mamatay o mamilhin mo. So imagine, Ay, kalito. kahugaw sa namatyan, mamatay yun sa kahugaw. Ay, kalito. Hello, those are tradition. Ay tradition nga maayo. Saan may maayo nga tradition? Amen. May pag-amin. Good tradition ang padayunan na. Hello? Amen. Pero kanang tradisyon nga makadako, what you sense, ayaw nagpaluha. Kay kung mutuo ka na, mahitabo gina sa imo ha. Hello? Kuha na? Amen. Kapit na kilibit ito. Wapo kayo siya na balak nga. Then there is what we call the spiritual law. Mao ni the highest law. God gapon ang nagbuhat ani. Ang origin. Eternal ni siya. Kaning natural law, permanent release kalibutan. Natural law, here on earth. Hindi ko matay ka, wala na may natural law. Spiritual law. Hello? Okay, spiritual law, eternity siya. Supernatural relationship mechanics. O saan ka nang mag-worship ka in the spirit and truth. Kaya mag-worship ka, dili man na kanta lang. Hello? Amen. Ang pagkanta mo, pag-worship in spirit. Ang espiritu dali. Kaya lang ang mga anak ito. Hallelujah. Worship the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Hello?
in spirit and in truth. Meaning, when you worship the Lord, naasakas ka mo, meaning you are living in truth. You are not living in a lie. Hello? Amen. Hallelujah. Kung bakakon ka, kasi kag worship, kinahanglan maginusog sa ka sa imong pagkabakakon. Kaya kanang imong pagkabakakon, kasi kag worship sa Ginoo, insulto na sa Diyos. Itawag na sa Diyos, abomination. Sa lang, abomination. Kalikot-gutan na sa Diyos. The only sin na prayer ba sa usa ka sinner na dawaton sa Ginoo is the prayer of repentance. So before ka o worship sa Ginoo, kinahanglan magkinulsor ka sa imong mga sala. Hello? O ayaw ng buhata. Again. Amen ba? Amen. Amen. Napaka na ito ang Ginoo. In spiritual law. Ato rin tiwasod sa sunod. Okay? And then there is what we call praise the Lord. It's already 11:30. Okay? Napa ko sa fourth slides pa. Okay? And there are basically 12 slides. Okay? Kinsay naka-cut-on og gamay sa bahin aning topic. Panlaway naka-cut-on. Nakasabot? Oh, sabot. Klaro ba kayo? Okay. We'll continue this one by next meeting. Okay? Praise the Lord. Father God, in the name of Jesus, bless the word that is been shared. Bless it, Lord, to part sa ilang kinabuhi ang mga pulot. Amen and amen.